Ayan, isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, sa kadahilan ng wala na tayong oras para mag face-to-face classes dahil meron kayong practice para sa event ninyo sa 28, ay gumawa ako ng video presentation para kahit papaano sa darating po na inyong pagsusulit ay meron kayong isasagot sa inyong exam. Tama. Kaya ako po ginawa ito dahil karugtong po ito or kasama po ito sa inyong pagsusulit sa darating na March 4 and 5. Ito po ay kadugsong lamang ng Aralin 10. Nung nakaraan po, ang tinalakay natin ay patungkol sa kwento na Ang Walang Puso ni Yi Wang-soo na isinalin sa Pilipino ni Edgar Calabia Samar. Ngayon naman ay tatalakayin natin kung ano ang pagsisimula, pagpapadaloy at pagwawakas sa isang kwento. Ito po ay Aralin 10 pa rin, ngunit pagtalakay naman sa wika at gramatika. At sa layunin po na ito, inaasahan na ang mga estudyante ay mailalarawan ang sariling kultura sa anyo ng maikling salaysay, masusuri ang maikling kwento batay sa estilo ng pagsisimula, pagpapadaloy at pagwawakas ng napakinggang salaysay, at pinakang huli, nagagamit ang pagpapahayag sa pagsisimula, pagpapadaloy at pagtatapos ng isang kwento. Noong nakaraang araw, di ba itinalakay natin sa Aralin 10 pa rin Ang Walang Puso ni Yi Wang-soo at isinalin ni Edgar Calabia Samar sa Pilipino. Di ba ang Walang Puso or Mojong sa Korea ay isang nobela. Ngunit nang ito ay isinalin sa Pilipino ni Edgar, ito daw po ay naging isang maikling kwento. Kung kaya't naman, kilalanin natin kung sino ba ang itinuring na ama ng maikling kwentong Tagalog ay si Diogracia A. Rosario. Sino nga ba si Diogracia A. Rosario? Si Diogracia A. Rosario daw po ay kinilala sa kaniyang mahusay na paggamit ng bagong estilo sa pagsulat ng maikling kwento noong unang bahagi ng ika-dalawapung siglo. Isa po sa kaniyang tanyag na akda ay ang Aloha, na kung saan ipinakita po ang kanyang husay sa paglalarawan ng damdamin at pangyayari sa isang maikling salaysay. Yun po si Diogracia A. Rosario. Siya po yung itinuturing na ama ng maikling kwentong Tagalog. Ngayon naman, dahil naipakilala ko naman na sa inyo kung sino yung ama, dumako naman tayo sa ating pinakapuntong pagtatalakay. Una po doon ay ang pagsisimula. Sabi po dyan, ang pagsisimula ay bawat manunulat ay may kanya-kanyang paraan sa pagbuo ng isang maikling kwento. Sa simula pa lang ng kwento ay dapat makukuha na ang interes at kawilihan ng mambabasa. Maraming paraan na dapat gamitin sa pagsisimula ng kwento. Ito daw po ay maaaring magsimula sa isang tanong na rhetorical, maaari ding naglalarawan sa pangyayari,
Maaari din namang ipakilala ang mga tauhan at maaari ding magamit sa pagbabalik tanaw. Ano? Sa pagsisimula po, ayan, sabi daw po sa pagsisimula, dapat una pa lang ano, bagay kayo ay gagawa ng isang kwento, ay makuha mo na ang interes ng iyong mambabasa. Dahil syempre, kung ako ang magbabasa ng isang kwento, dapat una pa lang pagbasa ko pa lang, title pa lang dapat, makukuha na yung interest ko dun sa babasahin ko. Yun daw po ang kailangan pagsusulat ka ng isang kwento. Dapat sa pagsisimula pa lang ganyan. Sa pagsisimula pa lang ay makuha mo na, or dapat kawili-wili na agad ang iyong panimula. Para baga pong sa kung iaano natin sa kwento ay or sa movie. 'Di ba? Pag sa movie trailer pa lang, dapat pag sa trailer pa lang makuha mo na ang interest ng manonood mo para panoodin yung buong kwento ay yung buong video. Kasi kung ako ang manonood at trailer pa lang ay hindi na ako nakagugustuhan or pangit, napapangitan na ako agad, hindi ko na panonoodin yung buong video. Diba? Kaya sinasabi po dito, sa pagsisimula pa lang daw po dapat ay makuha mo na or makuha na ng manunulat ang interes ng isang mambabasa. Tumako naman tayo sa mga halimbawa. Una dyan ay paggamit ng isang serye ng tanong na panretorika. Ano ba ang wika? Dapat ba nating liwanagin ang uukol dito? Pag sinabi pong retorika, ano ba ang retorika? Pag sinabi daw pong retorika, ito daw po ay isang sining na mabisang nagpapahayag kung saan ginagamit ng wasto at malikhaing paggamit ng wika upang makahikayat, makaimpluwensya o makapagbigay ng linaw sa isang mensahe. Ginagamit ang pangretorika or isang tanong na panretorika. 'Di ba sa debate? 'Di ba sa debate pag nagbibigay ng isang pagtatalunan, isang paksang pagtatalunan ng bawat grupo or bawat magkaibang panig. 'Di ba sa una pa lang pag nagbigay na ng isang tanong na panretorika, yun na ba yung pinagtatalunan ng bawat grupo. Kaya po ginagamit din yun sa debate. Hindi lamang po sa pagsulat, meron din po sa politika. Sa politika po gumagamit din ang mga politika ng panretorika o retorika. Dahil sa paglalahad po ng mga plataforma nila, hindi naman sila basta gagamit lamang ng barabasta o hindi kawili-wiling gamit ng wika. Dahil hindi mo makukuha ang interes or hindi mo mai-impluwensyahan ng iyong mga nasasakupan na botante kung ikaw ay gagamit lamang ng hindi malikhaing mga wika. Kaya baga ang daming mga sinasabi na magaganda ng mga politika sa paglatag po ng kanilang plataforma. Hindi naman po pwedeng maglagay sila doon ng hindi magugustuhan ng mga botante. Kaya naman ang panretorika ay ginagamit din po sa politika. Ano? Pangalawa naman po na halimbawa ay naglalarawan sa pangyayari. At pag sinabi po naglalarawan sa pangyayari, ito po ay isang eksena ng pangyayari na gamit ang isang direktang naglalarawan. For example po, ang nangyayari ay katulad nung nandyan sa halimbawa, lindol, takbo, bilis, alalayan ninyo ang matatanda. Sa pamamagitan po na yan, ay nailalarawan ang mismong nangyayari sa isang eksena.
Pangatlo naman po ay ang pagpapakilala ng tauhan. Pag sinabi naman pong pagpapakilala ng tauhan, ay ipinapakita rito kung sino yung mga tauhan sa isang kwento. Katulad ng nasa halimbawa, ang alkalde ng Maynila ay hinahangaan dahil sa mahusay niyang panunungkulan sa bayan. Pag sinabi po dyan, ang pagpapakilala ng tauhan, syempre ang tauhan dyan na binabanggit ay ang alkalde ng Maynila. At ang panghuli naman ay ang paggamit ng pagbabalik tanaw. Ang paggamit po ng pagbabalik tanaw ay nagpapakita po yan ng isang pangungusap na naglalarawan po sa isang nakaraang pangyayari or ang tinatawag po na flashback. Pwede nyo daw po yung gamitin sa pagsisimula ng isang kwento na kung saan ilalagay mo dun yung sa simula ang flashback at sa pagdating ng pagpapadali naman doon na magkakameron ng plot twist. Para po sa mga mambabasa. Sunod naman sa pagpapasimula ay ang pagpapadaloy. Ang pagpapadaloy daw po ay maging maayos sa pagpapadaloy ng mga pangyayari sa kwento dahil dito nakasalalay ang iyong napiling pangyayari sa pagsisimula upang maipagpatuloy ang daloy ng pangyayari. Kumbaga dito naman sa pagpapadaloy, kung ano yung naumpisahan mo sa pagsisimula ay doon mo lang iuutay-utayin. Kumbaga sa pagsisimula ay pagpapakilala ng mga tauhan at pasilip sa kunting suliranin. Sa pagpapadaloy naman, doon mo naman ilalahad kung paano na-resolba ang isang suliranin ng pangunahing tauhan. Sa pagpapadaloy po, doon mo lahat ng mga posibleng mangyari sa mga pangunahing tauhan. At ang huli ay ang pagwawakas. Sa pagwawakas naman, may mga wakas daw po ng maikling kwento na hinahayaan ng manunulat na ang mambabasa ay siyang nagbibigay ng wakas sa isang akda. Siyempre, sa pagwawakas, doon mo na ilalagay ang kung paano or naresolba ba ng isang pangunahing tauhan ang suliranin. At gaya po ng binanggit ko kaganina, hindi daw po lahat ng kwento o maikling kwento ay merong wakas. Minsan, ang mga manunulat daw po ay hinahayaan na ang mga mambabasa ang magbigay ng sariling wakas sa kanilang isinulat. Katulad po ng Ang Walang Puso, 'di ba yung nung sinalin na ni Edgar Calabia Samar ay naka-open-ended po siya. Palaisipan kung natuloy ba yung kasal or hindi ni Yongsong saka ni Yongsik. At yun lamang po ang pagtatalakay natin sa tatlo. Ano nga po yun? Pagsisimula, pagpapadaloy, at pagwawakas. Ngayon naman ay meron kayong pangkatang gawain. Sa pangkatang gawain po ay magpapangkat kayo or papangkatin ko kayo ng tatlo at sa pangkat isa, ang kainyo pong gagawin ay iulat ng pangkat ang kulturang nasaliksik sa napiling puok sa pamamagitan ng slide presentation. Mag-iisip kayo kung ano yung napili ninyong puok at ano yung kultura nila at ipipresenta ninyo yun sa akin ay gamit ang slide presentation. Pag sinabing slide presentation, ito ay syempre yung PowerPoint or ibang digital platform na pwede ninyong maipresenta sa amin at sa mga kaklase ninyo. Pangalawa naman, sa pangkat dalawa, ay iulat ang kulturang nasaliksik ng pangkat sa napiling puok sa pamamagitan ng masining na pagsasalaysay. Gaya po ng pangkat isa, mapili po kayo ng puok na inyong napili at kung ano ba yung kulturang nakapaloob doon. Gamit naman sa
masining na pagsasalaysay. Pag sinabi pong masining na pagsasalaysay, syempre, pwede kayong gumamit ng mga, pwede nyo siyang ipresenta sa amin, pagsasadula, storytelling, or spoken poetry. Syempre, meron din naman yung, bigkas, motion, diin sa mga tono. Yan, mga ganyan. Para po matawag na masining na pagsasalaysay. At ang huli ay ang pangkatatlo. Sa pangkatatlo, iulat ang nasaliksik na kultura ng pook sa pamamagitan ng paggawa ng isang maikling salaysay gamit ang big book or malaking aklat na pambata. Dito naman, katulad ng 1 and 2, mapili rin kayo ng pook na gusto ninyong gusto ninyo or napili ninyo at kung ano yung mga kultura nakapaloob doon. Pero gamit naman ang malaking aklat. Pag sinabi pong malaking aklat, oversized na aklat. Yung pambata po, alam niyo yung mga alamat na book, yung mga alamat na aklat. Ganun ilalagay ninyo, ilalagay yun kunyari sa atin, sa mga Pilipino, ay yung pagmamano ay isang kultura or tradisyon sa atin, pwede nyong ilagay dun sa isang aklat na yon. Tapos, ipe-present ninyo yun. Siyempre, ipapaliwanag ninyo kung ano yung mga inilagay ninyo dun. Siyempre, may pamagat nyo katulad nung sa alamat baga, merong ang alamat ng matching at at pagong. Parang may ganun din. Pero, ang sa inyo, iba naman dahil kultura yung nakapaloob dun sa malaking aklat. Naiintindihan? At syempre, sa pagpresenta naman ng inyong pangkatang gawain, meron yung nakaangkla na rubrics kung paano ko kayo gigradean sa inyong ipipresenta sa amin. Una dyan, sa pamantayan. Ang pamantayan po natin, ang pinakang napakahusay ay bibigyan ko po ng 4 na puntos. Pag mahusay, 3 puntos. Hindi gaanong mahusay, 2 puntos. At kailangan pa ng tulong, 1 puntos. Unang-una sa ating pamantayan, impormasyong nakalap. Siyempre, kung kumpleto ang nakalagay nyo doon, yung mga impormasyong nakalap ninyo sa pagsasaliksik ninyo, bibigyan ko kayo ng 4 na puntos. Ngunit, pag merong mga ilang impormasyon na hindi nyo nakasama, 3 puntos. Pag naman maraming impormasyon ang hindi nakasama dun sa pag-present ninyo, 3 puntos. At kung wala naman dun yung impormasyon na nakalap ninyo patungkol sa pook, 1 puntos. Pangalawa sa ating pamantayan ay ang pag-unlad ng pananaliksik. Kapag kumpleto at sunod-sunod ang bahagi na inyong nasaliksik, meron kayong 4 na puntos. At kung kumpleto naman yung bahagi, ngunit hindi nakaayos, katulad ng sinabi ko kaganina, pagsisimula, pagpapadaloy, at nakaayos, 3 puntos. At kung merong mga bahagi na nawawala at hindi naman maayos ang pagkakasunod-sunod, 3 puntos. At pinakahuli, pag kulang-kulang ang mga bahagi at hindi pa nakaayos yung mga pagkakasunod-sunod, 1 puntos. At pangatlo sa ating pamantayan, pag-uulat. Siyempre, bagay wasto ang mga bigkas at intonasyon at merong sapat na lakas na tinig, gaya ng sinabi ko sa inyo kaganina, sa pagpipresent, kailangan syempre may emosyon, yung tindig ninyo, yung diin ninyo sa mga salita na inyong bibigkasin. Ay meron kayong makukuha sa aking 4 na puntos. At kung meron namang wasto na intonasyon, ngunit may mga salitang hindi binigkas ng wasto at hindi masyadong sapat na lakas ng tinig, 3 puntos. At kung mali naman ang intonasyon at may mga salitang hindi binigkas ng wasto at hindi sapat na lakas ng boses or tinig, 3 puntos. At kung mali naman yung intonasyon ninyo at may mga salitang hindi binigkas at mahina ang boses, 1 puntos.
At ang pinakanghuli sa ating pamantayan sa pag-present ninyo ay ang paggamit ng presentasyon. At kung kayo naman ay gumamit ng mahigit isa or dalawa pang presentasyon, meron kayong 4 na puntos sa akin. At kung kung gumamit naman kayo ng dalawang uri lamang ng presentasyon, 3 puntos. At kung isa naman, 2 puntos. At kung wala naman kayong ginamit na pag-present niyo sa akin, hindi kayo gumamit ng malikayong pagsasalaysay, wala kayong big book, wala kayong slide na presentation, 10 puntos ang ibibigay ko sa inyo. Tatandaan niyo? Yun lang. Tapos, sa interpretasyon ninyo yun, pag pinagsama-sama ko yung puntos niyo na yun, ang makakakuha ng 14 hanggang 16 na puntos ay napakahusay. Pag 10 hanggang 13, mahusay. Pag 5 hanggang 9, hindi gaanong mahusay. At 1 hanggang 4 na puntos ay kailangan pa ng tulong. At yun lamang ang ating pagtatalakay sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at enjoy sa inyong 28 sa prom ninyo. At unawain, panoodin ang aking ginawa dahil ito po ay kasama sa inyong exam. Kaya po intindihing mabuti dahil wala na tayong oras para mag face-to-face classes dahil nga katulad niyan meron kayong mga ginagawa, meron kayong mga practice. Kaya panoodin niyo na lang itong mabuti at intindihin at gawin yung mga gawaing ipinagagawa ko po sa inyo. Tapos ipapasa niyo yan sa Martes na lang siguro. Isesend ko mamaya sa G-class sa GC natin yung yung inyong groupings. Tapos gawin ninyo at ipasa ninyo sa Google Classroom dahil hindi rin ako sa inyo makakapagklase ng Martes dahil meron ata kayong exam. 4 and 5 ata ang exam ninyo. Kaya ipasa nyo na lang sa Google Classroom kay Sir. Naintindihan? Yan lang. Maraming salamat at thank you sa pakikinig. Sana ay meron kayong naunawaan o naintindihan sa aking itinalakay ngayong araw. Paalam!